Isang magandang araw mga kaibigan! Narito na naman po si Shenshen TV na magbabahagi sa inyo tungkol sa kwento ng pag-ibig. Pero kung bago ka pa lamang sa aking YouTube channel, paki-like lang po ng ating video, paki-click na rin ang subscribe button at ganon din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga paparating ko pang mga uploads. Ikalimang kabanata. Kulang ang salitang shock para maipaliwanag ang nararamdaman ni Zoe. Pwede bang bigyan mo muna ako ng 10 minutes para ma-absorb ang sinabi mo? Nakangiting sabi niya rito. Hindi niya alam kung kaninong engkantada at espirito siya humihingi ng lakas ng loob para masabi ang mga yon. Hindi naman kita minamadali. Gusto ko lang magsabi sa iyo para mawala na yung kaba sa loob ko. Kanina pa talaga gustong sabihin yun ni Drake sa dalaga. Kundangan na nga lamang at nahihiya siya. Yun din ang pinapaalam niya sa ama ng dalaga kanina noong nag-uusap ang dalawa. Hindi ito tumututol sa hinihiling niyang permiso. Kaya lang ay pinayuhan siya nito. Dali-dalian daw ang pagkilos dahil marami daw umaaligid sa kanyang anak. Napabilis tuloy sa pagsasabi siya kay Zoe. Takot na maunahan ng iba. Nandito pa naman ako after 10 minutes eh. Aasahan mo yan, saad ni Drake sabay tingin rito sa relos. Nagulat naman si Zoe. Ay ang tangi. Orasan nga ako ng ilang minuto. Ng 10 minutes? Ano ba naman yan? Ang hina pa naman ng utak niyang mag-dilute ng impormasyon kapag kabiglaan. May 6 minutes ka na lamang. Anito maya-maya. Hoy! Ako ang liligawan dito, hindi ikaw ha. Huwag mo kong i-pressure. Joke lang. Inalis nito ang tingin sa wristwatch. At saka tumayo. Bukas mo na lamang sabihin sa akin kung anong sagot mo. Baka kasi masyado kitang minamadali. You know my answer tomorrow kapag may ginawa akong hindi ko dating ginagawa. Gusto niyang ipa-mystery effect. Bakit ba? Like, kumain ng baga. Panggagaya niya sa tono nito. Napakamot ito sa ulo. Sumakay ka na ng taxi. At mukhang nalalamigan na yata yung bumbunan mo eh. I can wait for tomorrow. Ngumiti siya. Eh anong gagawin mo kapag hindi ako pumayag? Liligawan pa din kita. Nge, useless naman pala. Kahit tumanggi siya. Pero, bakit siya kinikilig sa ideyang iyon? Pumara na ito ng taxi at sumakay roon. See you tomorrow. Paalam nito. Okay, ingat. Pagkaalis ni Drake, ay nakapaskil pa rin sa mukha niya ang ngiti. Nag-ingat na si Zoe sa paghakbang pabalik sa bahay. Mahirap nang madapa na naman siya. Malapit na siyang magkaroon ng first kiss. Sayang naman kung isang malamig na simento ang pagpapraktisa niya. Sa garden pa rin siya tumuloy. Hay, ano ba talagang dapat kong gawin? Dapat kasi nag-uuna lamang ako kanina. Ang arte ko kasi. Sana hindi ako nahirapan ng ganito. Ayan, pa-mystery effect pa kasi. Hinampas niya ang ulo ni Marvin Damartin. Nahagip ng mga mata niya ang kulay pink na bulaklak ng mami niya na hindi niya alam kung ano ang isang idea ang pumasok sa isip niya. Nagmamadali siyang tumakbo patungo sa kanyang kwarto at tigsimulang i-raid ang sarili niyang closet. Nag-commute si Zoe ng araw na yon. Sa katunayan, hindi niya yon madalas gawin. Kadalasan ay nagtataksi siya o kaya ay nagpapahatid sa ama kapag hindi niya dala ang kotse niya. Pagpasok niya sa opisina ay hindi rin siya bumati ng good morning gaya ng dating nakagawian. Dumiretso lamang siya sa table niya at binuksan ang PC niya. Alam niyang nilingon siya ni Drake pero syempre magpapakyut muna siya kaya hindi muna niya ito nilingon.
Marahil ay hindi ito nakatiis kaya nagsalita na rin siya maya-maya. So, ibig sabihin niyan, payag ka nang ligawan kita. Untag nito. Paano mo naman nasabi? Hindi ka nagbati ngayong araw na to eh. Saka, ngayon ka lang nagsuot ng pink. Itinuro pa nito ang blouse niya. Really observant. Mukhang napansin mo na naman ah. Bakit? Nagtatanong ka pa? Kunwa ay pagsusungit niya. So you mean, yes na talaga? Na mahinang oo niya. In Greek. Yes! Malakas sa sigaw nito. Hindi pa kita sinasagot. Ano? Panliligaw pa lang. Akala mo naman sinagot ka na. He smiled. Ang mahalaga, pumayag ka na. I'll make sure you fall in love with me. Hindi na kailangang manakot. Mahal na nga yata kita eh. Inabala niya ang sarili sa pagpupunas ng kanyang table. Bakit ayaw mong nagpipink? Bagay naman sa iyo ah. Sa gulat niya ay bigla itong naupo sa mesang pinupunasan niya. Wala lang. Parang naiilang lang ako kaya hindi ako nagsusuot ng pink eh. Ngayon lamang. Kaswal na aniya kahit hindi naman ganon ang nararamdaman ng puso niya. You should try to wear pink often. Pag-iisipan ko, sinabayan niya iyon ng isang makahulugang ngiti. Ang araw na iyon ang simula ng isang masayang sandali para sa kanya. Wala siyang maipipinta sa binata. Parang ang wala itong masamang buto sa katawan. Kahit ang mga magulang niya ay atat nang maging kasintahan niya si Drake, kulang na nga lamang ay itulak siya na mga ito sa binata. Nakapangalumbaba si Zoe sa garden nila. As usual, nakaupo siya kay Marvin Damapian at parang timang na nakatulala sa mga halaman ng ina. Kanina pa niya iniisip kung kailan na magandang date para sagutin si Drake. Kaso nga, hindi naman siya nagtatanong pa. Paano ko naman maibibigay ang nilalanggam kong oo? Himutok niya, sabay hampas ng hawak na tuyong sanga sa ulo ni Marvin Damapian. Walang pasok ng araw na yon at medyo naninibago siya dahil hindi man lang siya dinadalaw ng binata sa bahay o inayaman lamang na magpunta sa kung saan. Nasa malalim pa rin siya na pag-iisip nang biglang tumunog ang kanyang cellphone. Can we meet at the Echo Park? Mukhang emergency ang text ni Drake. Mukhang na to. Demanding mag-text. At sa Echo Park pa ha? Ano naman kaya ang meron doon? Nagpunta na sila. Minsan sa lamesa Echo Park na tinutukoy nito. At nag-e-enjoy sila pareho. Kapwa sila nature lover kaya para sa kanila ay romantic ang ambience doon. Pinili niyang isuot ang usual outfit niya. Skinny jeans ang pinili niya at isang blouse na parang bestida. Strappy sandals lang ang sinuot niya sa paa. Hindi na niya dinala ang kotse niya dahil alam niyang may dala si Drake na sasakyan. Habang nasa biyahe siya, ay hindi niya maiwasang mapag-isip kung bakit siya pinapunta roon ng lalaki. Hindi kasi ito dati pumapayag na hindi siya sinusundo. Ang lagi nitong idinadahilan ay namimiss daw nito ang kanyang mga magulang. Pagbaba ng FX ay nagmamadali siyang pumunta sa pila ng tricycle. Kahit na may kaya sila, ay sinanay siya ng kanyang mga magulang na sumakay sa pampublikong sasakyan. Nagtaka siya na makarating ang tricycle sa entrance ng park. Walang pasok, kaya hindi ordinaryo na tila walang tao roon, maliban sa guard at mga staff. Pagkabayad niya, ay umalis na ang tricycle. Natanawan na naman niya ang papalapit sa kanya ang gwardya. Ma'am, kayo po ba si Miss Zoe? Magalang na tanong ng gwardya. Ako nga po. Sarado po ba ang park ngayon? Hindi naman po ma'am. Basta po pumasok na lamang po kayo, sabi lang nito. Wala talaga halos katao-tao sa parke. Nasaan na kaya siya? Ang Drake ngayon. Tumabi siya ng bahagya nang makitang may papadaan. Ma'am,
Kayo po ba si Miss Zoe? Tanong ng driver niyon nang huminto ito sa tapat niya. Ako nga po. Malapit na siyang mabaliw. Pangalawa na itong nagtanong kung siya ba ay si Zoe. Pero hindi lang naman sinasabi kung bakit ito nagtatanong. Sakay na po kayo. Pero, ma'am, sumakay na po kayo. Utos lang po. Kahit nalilito ay sumakay na rin siya. Kanina pa siya pinapapatay ng suspense at gustong-gusto na niyang masakal si Drake sa mga pinagagawa nito. Nais na niyang magtanong sa driver kung ano ba talaga ang nangyayari. Kaya lang ay nauunahan siya ng hiya at hindi niya rin gustong mag-spoil kung ano man ang binabalak ng binata. Kanina pa, hindi mapakali si Drake. Hindi niya alam kung bakit siya kinakabahan samantalang ayos naman ang lahat ng plano niya. Kinuntsaba niya ang mga magulang ni Zoe para malaman kung umalis ba ang dalaga o hindi. Iba yung lakas ng loob ang kanyang tinipon para lamang magkaroon ng lakas ng loob na makapagtapat sa babae. Ang alam niya, hindi naman siya torpe. Para ngayon lamang siya tinatalaban niyon. Inarkila niya ang buong Eco Park sa araw na yon. Pinili niya ang Petron Amphitheater bilang setting na i-convert ang lugar sa ancient paradise ng Greece sa tulong ng kanyang ina. Humingi rin siya ng tulong sa mga kaibigan niya para maging mas romantic ang lugar. Piling niya kasi hindi sapat ang simpleng proposal kay Zoe. He wanted it to be very special because he knew she deserved it. Hindi makapagsalita si Zoe sa nakikita. Para siyang nasa sinaunang panahon ng Greece. Kahit maliwanag pa ay nagmumukhang madilim ang lugar. May parang dominant ito. Mga LED light na iba-iba ang kulay at ibang-ibang uri ng mga bulaklak na nakaadorno sa paligid. Ang pinakamagandang view ay ang parang picnic mat sa gitna ng halatang pinagbuhusan din ng panahon. Naroon ang mga pagkain na mukhang masasarap. Halos hindi na siya nakahinga habang lumalapit sa kanya si Drake. Naka 3-piece suit at may dalang mga bulaklak. Hi, bati nito sa kanya, sabay abot ng bouquet. Why didn't you tell me that this would be a formal things? Banat agad niya. Bumulong pa siya dahil nahihiya siya sa kanyang sagot. It's supposed to be a surprise. What's the meaning of this? Kahit parang alam na niya kung para saan yon, ay minabuti pa rin niyang magtanong. Ang hirap mo palang sopresahin. Napakamot ito sa batok na lalong ikinagwapo sa paningin niya. Sa bagay, kahit naman hindi ito magsalita o magpa-cute, ay natural na rito ang pagiging good looking. Bakit naman may ganito ka pang nalalaman? She joked but deep inside ay hindi na mapakali ang nagwawala niyang puso. Hindi ba talaga pwedeng mamaya na? Medyo kinakabahan pa ako eh. Hindi pwede, biro niya. Huminga ito ng malalim. I just can't think of a proper way of saying this. I don't know how to start. I know magiging corny kung sasabihin ko sa'yo. I didn't believe me. I didn't believe in love at first sight until I saw you. Pero iyon ang nangyayari sa akin. Hindi ko rin gusto ang simpleng pagtatapat lang. I want something very special para sa iyo. Paano kapag marriage proposal yung gagawin mo? Di wala ka nang maiisip na idea kasi ginamit mo na lahat dito. Ewan ni Zoe kung bakit hindi makapagpigil ang bibig niya at kailangan pa talagang sabihin yun. You are one hell of woman. Ikaw lang yata ang nakakapag-isip na mga ganyang bagay sa gitna ng ganitong sitwasyon. Hindi ba pwedeng matamimi ka na lamang muna? Kahit 2 minutes lang? Pinisil nito ang ilong niya. Inisang hakbang nito ang distansya sa pagitan nila at parang walang anumang inilapit nito ang mukha sa kanya. Halos naaamoy na niya ang hininga nito at para namang
nagbe-breakdowns ang puso niya sa sobrang excitement na nararamdaman. Now, Miss Zoe Marie Manolisdis, will you be my girlfriend? Seryosong seryoso ito. Will you take no for an answer? Hirit niya sabay bira sa isang nagpapakyut ng ngiti. He smiled. No. Yun naman pala Then yes. I'm very willing na maging girlfriend mo. More than willing. Siya na ang naglapit ng mga labi sa pisngi ng binata. Dahil sa sobrang sayang nararamdaman niya. Ang akala niya, sa mga telenovelas lang niya makikita ang mga ganito. Mas masarap pala ang pakiramdam niyon sa tunay na buhay. Isang malalim na butong hininga ang pinakawala ni Drake. Hindi niya maipaliwanag ang kaligayahang nadarama. Kaya, dala ng emosyon, hindi na niya napigilang yakapin si Zoe. Ipinaramdam niya sa dalaga kung gaano kasidhi ang nararamdaman niya para rito. Parang ayaw na niyang bitiwan dahil baka panaginip lang ang lahat ng ito. Drake, pwedeng kumain na tayo? Medyo nagugutom na ako Sa pagmamadali kong makarating dito, hindi na ako nakakain. Saka, hindi na po ako makahinga sa yakap mo. Sorry, hindi ko na napigilan. Halika na, kain na tayo. Ako nagluto niyan. May pagmamalaking sabi nito habang inaalalayan siya papunta sa picnic mat. Naroon ang favorite niyang spinach pie na kilala bilang Spanakopita sa Greece. Ang alam niya ay napakahirap niyang gawin. Nasa kalagitnaan sila ng pagkain na may kinuha itong kung anong bagay sa ilalim ng picnic mat. Habang umiinom, ay inabot nito sa kanyang isang kahon na katamtaman ng laki. Ano to? Just open it, utas nito. Hindi naman siguro ito palaka Dahan-dahan niyang sinira ang wrapper ng regalo nito. Isang tila notebook ang laman niyon. Sa unang page ay nakalagay ang close-up picture niya at nang buklatin niya ang mga sumunod na pahina ay pulos larawan niya ang nakita niya. How did you get this? Manghang-mangha talaga siya. Ano pa kaya ang kanyang kayang gawin? Punong-puno ito ng sorpresa para sa kanya. Secret, do you like it? Sa sobrang tuwa ay hindi na niya napigilan ang sarili at niyakap ang lalaki. Naluha siya sa tindi ng emosyong nararamdaman. She was feeling so much love for this man. Bawat segundong kasama ito, bawat sandaling pinaliligay siya nito, ay lalong lumalalim ang nararamdaman niya para sa lalaki. Ang kakulangan na hinahanap niya sa buhay ay hindi niya akalain sa mga bisig lamang nito matatagpuan. Inilayo ni Drake ang dalaga ng bahagya at kinintala ng halik sa noo. Hey, kung alam ko lang na iiyak ka, dahil dyan sana hindi ko na lang yan ibinigay sa'yo. Silly, I'm just so happy. Super. Thank you so much. I love you. Titig na titig ito sa mga mata niya at sinseridad ang nababasa niya roon. Ngayon, naririnig na niya yon. Ay isasantabi na niya ang lahat ng pag-aalinlangan. I love you too. Siya na mismo ang nagkusang ilapit sa labi ng binata. Magandang balita ang tiyak na iuwi niya sa mga magulang na mga oras na yon. Dahil sa simula pa lang, ay botong-boto na ang mga magulang niya para sa dalaga. At dito na po nagtatapos ang ika-5 kabanata ng aking kwento. Muli po, maraming salamat po and God bless all.